Dalawang negosyo na naman ang pag-uusapan natin ngayong araw na to na maaaring magbigay ng katuparan sa matagal mo nang pinapangarap na pagyaman, mga boss. Hindi na nga natin papatagalin yan, mga boss. Punta na kaagad tayo sa pinakaunang negosyo na tatalakayin natin ngayon. Number 1, mga kanegosyo, pagtitinda ng mga fancy jewelries. Mga boss, for sure, ikaw mismo, baka nakabili ka na rin ng mga ganitong klase ng alahas. Yung akala mo itsurang talagang parang totoo, pero hindi mo alam yung mga ganitong klase ng bracelet ay nagkakahalaga lang ng 158 pesos, mga boss. At nagkalat yan. Mapunta ka sa mall, may mga nagtitinda ng ganito. Mapunta ka sa mga tiyanggian, makakakita ka ng mga tindahan na nag-o-offer ng mga ganitong klase ng produkto. At kung sasabihin ko sa iyo kung magkano ang presyo o ang puhunan sa mga ganito at magkano ang pwede mong kitain kapag ganito ang negosyo mo, baka magulat ka, boss. Alam mo po, ito pong bracelet na suot-suot ko is nagkakahalaga lang ng 158 pesos. At ang puhunan nito, boss, is around 70 to 80 pesos lang. O diba, almost 100%. O baka 100% nga kasi kung 75 pesos times 2 is 150 pesos. So, ibig sabihin, 100% ang pwede mong ipatong dito na tubo mo, boss, diba? Kaya masasabi ko na kapag ganito ang negosyo mo at napalago mo at naparami mo, boss, ibig sabihin, maaaring magbigay sa'yo ng katuparan sa mga pangarap mo na pagyaman, diba? Kung hindi naman, masasabi natin na maaaring umalwa ang buhay mo kapag ka nagne-negosyo ka ng ganito. So, eto, boss, tignan mo kung gaano kadami ang mga nagtitinda nito sa Tiangge at kung ano yung disenyo ng mga tindahan nila kapag ka nagtitinda sila, di ba? At dito mo rin matatagpuan yan, boss, Syempre, hindi lang naman ito kung anong itsura ng tindahan, kung paano ibenta, kung paano ang disenyo. Gusto ko rin ituro sa inyo kung saan ba makakabili nito. Kung gusto mo magsimula ng ganitong negosyo, saan ka hahango? Dito po, mabibili yung mga ganitong klase ng produkto. Napakamurang halaga. Kapag ka bumili ka ng mas marami, ng maramihan, ng bultuhan, mas mura mo po siyang makukuha, boss. Ayan po, dito lang yan sa Quiapo. Ayan, boss, napakarami yan. Magsasawa ka sa sobrang dami. Pagkatapos ibenta mo, di ba? Magtayo ka ng tindahan, or kung hindi ka man makapagtayo ng tindahan, pwede yan sa harap ng bahay mo o ibenta mo siya online, boss. Tapos patungan mo ng medyo maganda-ganda, kahit sabi mo kung wala kang pwesto, kahit less than 100% ang tubo mo. Pwede na yung boss kung wala ka namang binabayarang upa, Pero kung sakali na naisipan mo na gusto mong puhunanan talaga ito, bagsakan ng medyo magandang kapital ito, uupa ka talaga ng pwesto, At hindi na masama yung boss kung makakakuha ka naman ng mga ganitong klase ng produkto sa napakababang presyo. Ayan, mga boss, napakarami po talaga nagtitinda ng ganito sa mga tiyanggian. At kung mapapansin ninyo, boss, kung mag-oobserba lang po kayo na mabuti, kapag nakita nyo yung tindahan sa tiyanggian at tinanong nyo yung katabi kung sino ang may-ari, magugulat ka dahil isa lang ang may-ari nun. Kasi dinodominate nila yung area, boss, Dinodominate nila yung pwesto, diba? Kaysa magtayo nga naman yung iba na kumalaban sa kanila, mas mainam na natayuan na lang rin nila yung mga available unit o available na pwesto para kalabanin nila yung sarili nilang negosyo, hindi ba? Nang sa ganun, para sa kanila is win-win situation yun, boss, kapag ganito. Eto, mga kanegosyo, gusto kong ipakita sa inyo itong mga hikaw na ito na nabili ko rin po doon. Alam nyo ba, bibigyan ko kayo ng idea kung magkano ko na ibibenta itong mga hikaw na ito. Ayan po, mga kanegosyo, ito po ay nabibenta ko from 50 pesos, pares na yon hanggang 75 pesos. Depende po yan sa disenyo. At magugulat ka kung magkano ko lang nakuha ito o nabili ito doon per pares. Ito pong mga ganito, lahat ito, mga boss, mga kanegosyo, nabili ko lang po siya sa halagang 18 pesos, mga kanegosyo, bawat piraso. 18 pesos. Pagkatapos, maibebenta ko siya ng 50 pesos per piraso, hindi per pares. Hindi na po masama yan, mga kanegosyo. Tapos yung ibang mga magagandang disenyo, yung mga hindi dipakaw, na i-re-release po namin siya ng hanggang 60 to 75 pesos per pares po, mga kanegosyo. At talagang tinatangkili kasi
gusto ko po siyang idagdag sa mga paninda ko sa tindahan At ayun na nga, kita nyo yung mga bawas na yan mga kanegosyo. Ayan na po yung mga nabili sa mga paninda ko. Napakabilis po nito, very fast moving kasi yung mga nanay, yung mga tiyahin, talagang hindi mag-aatubili kapag ka nakakita ng nagniningning yan sa tindahan mo, talagang mapapatingin sila dito. Ayan, kita nyo naman po kung gaano karami na yung mga nabili po sa amin. Ayan po mga kanegosyo, napakaganda po nito. Talagang hindi kayo magsisisi at napakalaki ng kita nito kapag ito idinagdag nyo sa tindahan ninyo or kahit na ito lang po ang ibenta ninyo at i-post nyo online. Ibenta nyo sa mga kakilala nyo, i-post nyo sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok, kahit saan pa yan. Basta i-market mo ng maayos, i-market mo ng mabuti. Siguradong meron at merong bibili sa inyo mga kanegosyo. Napakaganda po na itong pang add-on sa existing business mo or pang simula ng isang maliit na negosyo para makapag-start ka na ng sarili mong business. Punta naman tayo sa number 2 mga kanegosyo. Ito pong nakikita nyo ngayon sa inyong screen ay yan po tindahan namin mag-asawa yan mga kanegosyo. Kung mapapansin ninyo, napakarami po naming panindang laruan. At yung mga panindang laruan po na yan, madalas ko po yung gawing topic dito sa aking YouTube channel. At hindi naman nililihim kung saan po namin nahahango yan sa Divisoria 999 Mall mga kanegosyo. Doon po kami namimili ng mga laruan. Pero alam mo kung ano ang ikinagulat ko dito sa ganitong klase ng negosyo, sa ganitong klase ng produkto, kasi nung isang beses na magpunta ako sa mall, nakita ko ganitong mga laruan ang ibinebenta rin doon sa napakamahal na presyo mga kanegosyo. Talagang sobrang nagulat ako kasi alam ko kung magkano ang puhunan alam ko kung gaano lang kababa ang puhunan ng mga laruang ito pero nung nakita ko paano nila nare-release ng napakamahal, ng napakataas na presyo ito, hindi ba? Mapapaisip ka kaya yung ganitong mga laruan, di ba, mabebenta namin yan ng isang buo na kasi nabibili namin isang buo pero yung mga Pilipino na mga napakatataba ng utak, napakagaling sa negosyo, na ibebenta nila yan ng per piraso, per tingi-tingi mga kanegosyo. Isipin mo yung laruan na malaki na naire-release namin ng 250 pesos pero nahahango lang namin siya ng around 200 pesos. Sa madaling salita, tumutubo kami ng 50 pesos sa bawat laruan o yung isang set ng laruan na ibinebenta namin. Pero yung mga nakikita ko sa mga tiyanggian, sa mga mall, per piraso na ibebenta nila ng 100 pesos. Ibig sabihin mga boss, mga kanegosyo, kung nahango nila ng 200 pesos ang isang set, sa isang set kasi merong 4 na laruang laman yan so maire-release nila yun ng 400 pesos. Ibig sabihin 200 pesos ang kita nila sa isang set ng laruan na itinitinda nila kasi nga mas pinili nilang magtinda ng tingi kesa ng isang bultuan, which is gano'n naman talaga sa pagbibusiness. Kung mabibili mo siya ng isang buo o ng isang bulto, mas mura mo siyang makukuha. Pero kung bibilin mo siya ng tingi, mas mahal mo siyang makukuha. Pero panalo yung negosyante doon, panalo yung nagtitinda doon kasi kapag ka pinagsama-sama mo, 400 pesos lalabas yung maibebenta nila sa isang set, di ba? So bawas yung 200 pesos na puhunan, kumita sila ng 200 piso sa isang set pa lang ng laruan yun mga kanegosyo. Napakagaling ng mga Pilipino. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung ito pagtutuunan mo ng pansin, kung ito seseryosohin mo at pag-aaralan mo na mabuti kung paano ba ginagawa yung ganitong klase ng negosyo, napipiyok pa ako, talagang yayaman ka. So kami, napapaisip tuloy kami, syempre, bilang isang negosyante, naghahanap buhay ka, nag-iisip kami na pwede rin namin sigurong gawin yun. Hindi sa tindahan namin kasi yung target market namin doon is yung mga kapitbahay, yung neighborhood mga kanegosyo. Kaya masyadong mabigat sa kanila yung 100 pesos para sa ganyang kadiit na laruan lang, hindi ba? Pero kung ililipat namin sa mall or sa mga tiyanggian na mga medyo high-end na tiyanggian di ba? So, pwede rin pala kaming kumita ng ganong kalaking pera, hindi ba? Ang problema lang mga kanegosyo, kapag ganyan na yung mga pinupwestuhan ng negosyo mo, i-expect mo na malaki na rin ang ilalabas mong puhunan sa pagbabayad ng renta. Yun lang mga kanegosyo, maraming salamat sa panonood mo. Kung umabot ka hanggang dito sa dulo ng ating video, ibig sabihin, gusto mo yung ganitong klase ng mga usapan, At sana nabigyan kita ng inspirasyon at motibasyon na makapagsimula
ng sarili mong negosyo ngayong 2024. Hindi pa naman tapos ang taon ka negosyo. Pwede ka pang makapagsimula ng sarili mong business, ano? At syempre, yung idea na naibigay ko sa'yo, sana magamit mo ka negosyo, ano? At ako naman ay maglalambing sa'yo. Kung nagustuhan mo yung ganitong klase ng topic, isang subscribe o isang like lang dyan ka negosyo para makatulong po sa ating YouTube channel yan. At mag-comment ka na rin kung ano ba yung negosyo na napupusuan mo na napanood mo dito sa ating YouTube channel. So yun lang mga kanegosyo, maraming salamat sa inyo.